Yan, hello guys, welcome ulit sa ating channel. So ngayong araw na to ay April 17, 2025. So ngayong araw na to ay wala pong pasok at araw po ng Holy Thursday po. So tara, magsimula po ulit tayo mag-vlog po ulit at mag-ikot-ikot at mag-update po sa infrastructure ngayong araw na to. So unahin po natin itong Metro Manila Subway Project dito sa Quezon Avenue. So silipin natin kung ano na yung latest update and progress dito sa area. So tara guys, ikot-ikot na tayo. Yan, dahil sa holiday ngayon, hindi mapapansin po natin na konti lang po yung mga biyahe po ngayon o nasa labas ng lansangan po ngayon. So alam naman natin yung ibang mga kababayan natin ay umuwi ng probinsya. So ito po yung kaganapan ngayong araw na to. Kasi ito, nandito tayo sa Quezon Avenue, corner EDSA po. Kung mapapansin nyo po, etong mga building dito ay naglalakihan na po. Maging sa centris din po. Ayan. So nagiging develop na po etong lugar na to. Dahil na rin po sa tinatayong Metro Manila Subway Project. So ito po yung i-update natin ngayon. Yan, so ito po yung mga building natin. So ito po, bago lang po itong building na to, condo unit po. Tapos ito po sa ngayong araw din po, wala rin po ngayon na MRT po. For the meantime, sarado po. Tapos ito, may bago pa lang nilagay sila dito. Meron parang ba tawag dito? Basta meron silang linagay na connected dito sa may tulay sa ilalim. Yan, so ito kung makikita nyo guys. So comment na lang kung meron kayong idea kung ano tawag dito sa nilagay dito sa ilalim ng tulay. Yan, mga bakal po yung nilagay. Yan, so nandito na tayo sa Metro Manila Subway Project para dito po sa Quezon Avenue Station po. So mapapansin po natin ngayong araw na to ay wala pala pong nagtatrabaho ngayon, no? So pahinga po ang ating mga kababayan dito. So ito po yung ganap dito. Wala po tayong construction worker. So makikita lang po natin yung mga equipment na nakapark dito. Mga bakal na gagamitin. Ito mga steel beam. Meron din po tayo nakikita container. So ito po. So ito po yung ganap ngayong hapon na ito. Ayan, may nakikita din po pala tayo naglalakad-lakad dito. Yan, so sumisilip po muna tayo dito sa progress and development dito sa area ng Metro Manila Subway Project. So ito, ang laki na ng pinagbago na itong project dito, no? So ngayon wala pa tayong nakikita na parang may hinuhukay sila. Kaya hindi natin alam kung nakapaghukay na sila dito, kung may nagkaroon na po ng dredging. So for the meantime, ito lang po muna yung nakikita natin. So ito po yung area. So itong area po na to ay sa may Quezon Avenue lang, corner EDSA po. Kaya mapapansin din po natin ito, nagme-maintenance po ngayon ng MRT. So busy po sila, siguro may mga check din po sila. Ito nandito po din yung mga engineer na nag-iikot-ikot dito sa malapit po sa tulay ng Quezon Avenue Bridge dito sa EDSA. Kasi ito na po yung magandang Quezon Avenue underpass. So ito po ay ginawa noong June 2011, then na-inaugurate po noong September 12 po.
Hindi ko lang po alam yung exact ano, yung date ng September kung kailan po ito na inaugurate. Yan, so ito naman po yung paligid ng Quezon Avenue, corner EDSA po. Kumbaga, nagbo-boom na po tong area na yan. Area dito, no? Dumadami na po yung mga building dahil na rin po sa Metro Manila Subway project. Yan, tapos makikita din po natin yung nagtataas sa mga building dito sa Vertis North po. Kumbaga, Ayala Land Group din po ito. Itong mga dito sa Vertis North na lupa po. So eto, may mga nakatayo na po mga building na nagtataasan na po at malapit po dito sa ginagawa na Metro Manila Subway project po. Tapos may magandang ano din pala ginawa dito yung MMDA, no? May mga pahalaman sila dito sa ilalim ng tulay. So naglagay sila ng decoration dito na merong mga halaman. Kaya lang wala lang pong ano, fountain po sa gitna, no? Maganda din sana kung meron. Yan, so ito yung ginawa nila sa ilalim ng tulay. Pag ano, beautification sa mga ilalim ng tulay. So ang nag-lead po nito ay MMDA po, yung pagpapaganda dito sa Quezon Avenue Bridge. Yan, silipin naman natin yung mga building dito sa Vertis North naman. So tara, silip tayo. Yan, kung mapapansin nyo dito sa area, meron pong nakabakod. So hindi po natin na makikita yung kabuuan dito sa loob. So tumitingin lang tayo dito sa taas po ng tulay. Yan, lakad-lakad pa rin tayo hanggang umabot naman tayo dito sa Vertis North area. So sisilip lang tayo. Tapos ito naman, ginagawa din po tong building para sa UNTV naman po. Kaya mapapansin nyo din po, gumawa na din pala sila ng daanan dito, no? Binasag na ito para magkaroon po sila ng way palabas dito sa area, sa may EDSA po. Yan, so guys, nandito naman tayo sa tapat po ng Ayala. So nandito po tayo malapit sa Vertis North, an Ayala Land Estate. So ito po yung mga naglalakihang building dito sa Vertis North area. Yan, tapos ito naman po yung malalaking heavy equipment na ginagamit po dito sa Metro Manila Subway project. Grabe, ang laki ng ano na ito, no? Machine na ginagamit. Yan, sisilip naman po tayo dito sa loob po ng Vertis North. So silip-silip muna tayo kung ano meron dito. Yan, nagtataasan na din po yung mga building dito. Dumadami na rin po. Dati po ito, etong lugar dati po ito ay puro mga squatter po yung nakatira. Pero ito, unti-unti na po nade-develop tong area na to. Yan, so ito po yung loob po ng Vertis North. So ito po yung itsura. Yan, unti-unti na po dumadami mga building dito na tinatayo po.
Ito maganda din po to, glass na building. Tapos ito naman po para sa Avida naman, ang Avida building. Diba? Laki na po na pinagbago dito sa Quezon Avenue. Yan, unti-unti na din po na-develop itong area dito, no? Na ayan, nagtataasan na po yung mga building dito sa lugar ng Quezon Avenue, malapit po sa EDSA. Yan, silip na rin po tayo dito sa loob. So ito pala yung itsura ng loob ng Vertis North. So ito, first time tayo nakapasok dito, kaya silip-silip tayo mga tropa it's. Yan, so ito pala yung area ng sangkin ng Vertis North, no? Yan, so ito yung unang pagkakataon natin nakapunta dito. So ito pala yung itsura na ito. Yan, ito naman po yung building na to, no? So on progress pa rin tong building na to. Ito, maganda po yung pagkakagawa niya. Tapos may puno pa dito. Yan, taas sa building. Yan, tataas po ng building dito. Yan, nasa loob po tayo ng Vertis North. Yan, so ito pala yung loob na ito, no, ng Vertis North, no? Meron silang parang mini sunken garden. Yan, ganda pala dito sa loob. Yan, kung hindi pa kayo nakakapasyal guys, ayan, pwede po kayo mamasyal dito. Libre naman po, para masilip nyo po tong lugar na to. Yan, so ongoing pa rin yung development dito. So hindi pa po tapos. So marami pa po silang inaayos. Yan, masarap din po mamasyal dito, tahimik po. Tahimik po yung lugar dito sa may sunken garden. So sa yun po, wala po masyadong tao dito. Yan, ang kagandahan din dito sa part po ng Vertis North po. So mapapansin po natin yung mga wiring po dito underground po. Yan, wala po tayong makikitang wiring dito sa loob. So lahat po sila is naka-underground. Di ba magandang tignan? Yan, tapos nandito naman po tayo sa area po ng Eton Centris. So ito yung mga building dito din po. Ayan, nagtataasan na rin po dito. So ito yung isa sa mga Central Business District, kasama na po yung yung Vertis North po. Sa mga nade-develop dito sa area po ng Quezon Avenue, malapit po sa EDSA. Yan, bali posibleng magkaroon na po ng dalawang accessible train po dito sa area po ng Quezon Avenue. So unang-una na po dito ang MRT3, tapos susunod naman po ang Metro Manila Subway Project. Yan, ang makakatulong po para mapabilis po ang mobility ng ating mga kababayan.
Yan, so ito po yung Eton Centris. Yan, may accessible din po dito na bus transportation. Etong bus carousel po dito sa Quezon Avenue naman po area. Malapit po sa Eton Centris po. Yan, so ito muna yung latest update natin dito sa Metro Manila Subway dito po sa Quezon Avenue Station. Kaya maraming salamat po. Ito po ulit si JR Doria TV, nag-update para sa mga infrastructure dito sa Metro Manila. Thank you po.